Haring David na isang hari, pastol ng tupa, no? Napakarami po niyang ginawa. Natalo niya si Goliath. Yan yung mga kilala po natin si Haring David. Amen. At bukod pa po rito, si Haring David po ay anak ni Jesse. Si Jesse po ay mula po sa angkan ng Huda, na kung saan dito po ipinangako kay Haring David na ang Mesaya, ang ating Panginoong Jesucristo, ay sa kanya magmumula. No? Napakarami po natin mapagkakilalanan kay Haring David. Si Haring David po ay nasukso kay Bathsheba. Nakakalungkot pong isipin, yung pong pagtukso na ito ay nagkaroon po ng punishment. Yung pong unang anak niya, 7 araw pa lang, sanggol, kinuha na ng Diyos bilang kabayaran ng pagkakasala niya. At sumunod po roon ay ang Haring Solomon na po. Di ba ba? Napaka-pinagpala. Kaya kung halimbawa tayo po ay nakakagawa ng mga kasalanan, ibig sabihin, may mga consequences. Ganun po ang Panginoon ng ating pong Diyos ay makatarungan. At sino pa? Si Haring David ay 8 silang magkakapatid. Kung paano po siya piliin ng ating Panginoon, 8 sila. Siya ay bunso. Ipinakita ng Diyos na hindi siya tumitingin sa laki ng katawan, sa tindig. Dahil pinakita ng Diyos, lahat yung 7. Pero sabi ng Diyos, wala dyan. Meron ka pa bang anak? Meron pa, papastol ng tupa. At ito nga, si Haring David. No, tingnan po natin mabuti. No, maliit, bata. Bata lang. Pero siya ang pinili ng Panginoon. Bakit? Dahil doon sa kanyang puso. Yung taglay niyang pagmamahal sa Diyos. No? Kaya, nung piliin si Haring David na maging hari, siya po ay naghari sa edad na 30. At siya po ay 40 years po siya naghari. 7 taon sa Hebron at 33 sa Israel. Yon. So, ibig sabihin, napakadali po ng buhay. 70 years lamang po, kundi po kayo maliwanag, siya po ay namatay. Kaya totoo talaga yung sinabi ni Moses doon sa aklat din ng mga awit. Di po ba? Doon sa 90, verse 10, sabi niya, doon sa pinakabuod, ang tao ay mabubuhay ng 70. At pinagpala na kung malakas ang katawan, ay aabot ng 80 years old. Kaya ibig natin sabihin, tingnan mo yung katabi mo, ilang taon na yun. Pero nagpala, ano? Hallelujah. At bukod pa roon, si Haring David ay, yun nga po, marami na po tayong nabanggit na pagkakakilala natin kay Haring David. At bukod pa roon, uungkatin pa natin, papalalimin pa natin ng malalim kung sino nga ba si Haring David sa ating pong pag-uusapan ngayon. Kaya, tingnan po natin. Sabi po rito doon sa verse 1 and 2, hanggang kailan mo ako kalilimutan, Yahweh? Habang buhay mo ba akong tatalikuran? Hanggang kailan ipagtatago ang iyong muka? Hanggang kailan maghihirap ang aking kalooban? Araw-araw ay may dalamhati sa puso. Hanggang kailan mananaig ang aking kaaway? Kung papasinin niyo, 4 na beses po niya sinabi hanggang kailan. Di mo ba? Hanggang kailan? Panginoon. Kaya ang tema na ibinigay sa atin ng Panginoon, ang title, How long, O Lord? Hanggang kailan? Maaaring sa buhay natin hanggang kahit ngayon, tatanong tayo, hanggang kailan, Lord? Yung mga panalangin natin o yung mga nais natin na hindi natutupad, na hindi nabibigyan ng katugunan, question mark pa rin. Hanggang kailan? Hallelujah! At ang tema naman po ay from lamentation to trust in the Lord. Nakita nyo yung pagkakasunod niya sa pagiging panaghoy doon sa 1 and 2, di ba? Panaghoy, nagdadalamhati.
Nakakaramdam siya ng mga pighati sa kanyang puso, sa kanyang buhay, si Haring David. Pero doon sa bandang huli, kung makita yung binasa natin kanina, umawit siya, nagpuri siya, nagtiwala, nanalangin sa Panginoon. Kaya, mula sa palaghoy, patungo sa pagtitiwala sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah! Ayan! How long? Hanggang kailan? Sabi po riyan, hope seems gone. Tila bagawala ng pag-asa. Diba? Ramdam na ramdam ni Haring David na yung kanyang buhay, puro question mark, nagtatanong, Lord, hanggang kailan mo ako kakalimutan? Hanggang kailan mo ipagtatago yung mukha mo sa akin? Nakakaramdam si Haring David sa pagkakataong ito, na tila baga hindi na siya pinapansin ng Panginoon, na tila baga hindi siya tinutugon ng Panginoon. Kaya lagi niyang tinatanong, Lord, hanggang kailan? Kaya tingnan mo yung katabi mo, maaaring hanggang ngayon nagtatanong yan, na Lord, hanggang kailan? Hanggang kailan ako makakaranas ng ganito? Hanggang kailan ko mararanasan yung paghihirap ko na ganito? Hindi lang ikaw, pati si Haring David na lingkod ng Panginoon noon, ay nagtanong na kung hanggang kailan. Totoo po talaga na ang buhay natin ay punong-puno ng katanungan. Lalo na po, naroon yung palanghoy, yung dalamhati ng ating mga buhay dahil sa mga pagsubok, sa mga problema na dumarating sa ating mga buhay. No? Kaya sinundan po rito, sabi po riyan, hope seems gone, tila bagawala ng pag-asa, overwhelmed by sorrow, dala-dala yung matinding dalamhati ni Haring David. Dala-dala niya. Kasi sabi niya, Lord, hanggang kailan mo ipagtatago yung mukha mo sa akin? Hanggang kailan maghihirap ang aking kalooban? Sa buhay man natin, tila bagaan, Lord, ikinukubli niya yung mukha niya sa atin. Tayo, minsan, madalas, na laging nahihirapan yung kalooban natin. Kayong kapatid, alam na natin na hindi lang ikaw, hindi lang ako, maging si Haring David ay nakaranas ng ganito, na kung kailan matatapos yung dalamhati, yung pighati, na dala-dala niya, yung matinding panaghoy, na nararamdaman niya sa kanyang buhay. Waiting for in silent, tahimik na naghihintay. Si Haring David, tahimik na naghihintay. Tutugon pa ba ang Diyos? Kilala pa ba ako ng Diyos? Nasaan ang Diyos? Araw-araw ay may dalamhati sa kanyang puso. Tahimik lang siya naghihintay. Subukan natin, kapatid, mga kapatid, tahimik tayo maghihintay. Pero walang tumutugon, anong mararamdaman natin? Malungkot. Malulungkot po tayo. At kapag tayo ay nalungkot, apektado na po yung pisikal nating pangangatawan. Kapag tayo ay labis na nalungkot, nariyan na yung hindi na tayo, wala na tayong ganang kumain. Hindi po ba? Kung ano-ano na ang papasok sa isip natin, maapektuhan na yung damdamin natin, yung emosyonal natin. Dahil bakit hanggang ngayon hindi pa tumutugon ng Panginoon? Na tila baga nakalimutan na ako ng Diyos. At sa bandang huli, pati ang spiritual natin pamumuhay, apektado na. Dahil hindi na tayo pinapansin ng Diyos eh. Piling natin ang Diyos nakakubli sa atin. Piling natin, lagi tayong talunan sa kaaway. Kaya mangyayari, hindi na tayo tatalo ng gawain ng Diyos. Apektado ng spiritual natin eh. Makakalimutan na nating manalangin, magbasa ng salita ng Diyos. Makakalimutan na natin dumalo sa gawain ng Panginoon.
Lungkot na lungkot tayo walang tumutugon. Ang mangyayari, gagawa tayo ng paraan sa sarili nating kaparaanan. Kasi iniisip natin, walang tugon ng Diyos Ako nang gagawa. Pero kadalasan sa mga ginagawa natin, sablay, sala. Dahil lagi natin tatandaan sa katahimikan ng Panginoon. Kumikilos siya. Kumikilos ka ba rin? Kumikilos ang Panginoon. Ang sabi po rito, longing for God's presence. Ito, sabik na sabik tayo. Sabik na sabik sa presensya. Siya rin kapit ganito, sabik na sabik sa presensya ng Diyos. Dahil dati, alam nyo, siya rin David kapag kinusap na ng Diyos, tumutugon ka agad ng Panginoon kapag kinausap ni Haring David. Gumagawa ka agad ng paraan ng Diyos para tulungan si Haring David. Pero bakit sa pagkakataong ito, hindi niya maramdaman na malapit ang Diyos sa kanya? Samantalang dati, sa dami ng laban ni Haring David, kasama niya ang Panginoon. Bakit sa pagkakataong ito, hindi nagparamdam ang Diyos sa kanya? Kaya sabik na sabik siya sa presensya ng Diyos. Pero hindi niya maramdaman. Kaya patuloy yung pagdadalamhati ng kanyang puso. Ang sabi po dyan, oppressed by enemy, sa letter O. Inaapi, pinahihirapan siya ng mga kaaway. No? Mga kapatid, si Haring David, hindi lamang po siya. Hindi lamang po siya talaga yung nakakaranas. Kaya maging tayo ngayon. No? Yung feeling natin, no? Yung Diyos, hindi na tayo pinapansin. Lalo na si Haring David. Pag naaalala niya, maaari doon sa katahimikan niya, habang siya ay nagmumuni-muni, naghihintay sa katahimikan, naghihintay sa sagot ng Diyos, pumapasok sa isipan niya yung mga nakaraan. Ano ba yung mga nakaraan na pangit kay Haring David? Kalimbawa kung paano siya hinahabol, hinahantin siya ni Haring Saul para patayin. Saan siya nagpupunta? Nagpupunta ng disyerto, sa yungit, sa kuweba, kung saan siya nagtatago para lamang hindi mapatay ni Haring Saul. Tayo ba, naranasan na nating nagtago? Naranasan nating magtago sa disyerto, sa mga yungit? Hindi pa. Pero tignan natin si Haring David, naranasan niya ito. Kasi kapag tao nag-iisa-isa, kung ano-ano ang pumapasok sa kanyang isip. Papasok nga sa isipan niya yung kagaya na lamang doon sa sitwasyon na kung saan nagkaroon siya ng anak kay Bathsheba at sa 7 araw binawi ng Panginoon. Diba? Tao si Haring David nakakaramdam ng mga kalungkutan, ng pagod sa kanyang emosyon, sa kanyang damdamin. Isipin mo, excited kang magkanak tapos kukuhanin lang ng Diyos sa 7 araw. Nakita mo yung sanggol. Anong mararamdaman mo? Hindi ka magdadalamhati. Yun ang maaaring mga pumapasok sa kaisipan ni Haring David at maging yung anak niyang si Absalom. Gusto siyang patayin para makuha yung kaharian. Anak niya mismo, si Absalom. Sipin mo yun, anak mong papatayin ka. Dahil lamang sa karangalan, dahil lamang sa posisyon. Maaaring ito yung gumugulo kay Haring David kapag siya ay nag-iisa, lungkot na lungkot at hindi tumutugon ang Diyos sa kanya. Alam niyo ba mga kapatid, ang pinakamahirap na kalaban ng tao, yung sarili. Yung sarili natin, ang pinakamahirap na kalaban ng tao. Dahil tayo, kadalasan kapag nanalangin, humingi ng tulong sa Diyos at hindi tumugon ng Diyos, gumagawa na tayo ng sarili nating paraan. Kaya yung sarili natin napakahirap kalaban. Kadalasan,
sa gusto at kalooban ng Diyos ang ginagawa natin. Kaya si Haring David, ito yung maaaring pahina sa kanya. Needing God's answer. Kailangan niya ng tugon sa Diyos. Pero walang tumutugon. Sa atin, ganun din. Di ba kapag walang tumutugon, Lord, andiyan ka pa ba? Di ba? Kailangan ni Haring David ng tugon ng Diyos pero walang tumutugon. Sa atin din, kailangan natin ng tugon ng Diyos pero walang tumutugon. Di ba malungkot? Di mo ba? Lalo na po kung tayo ay groaning in the heart. Yung pusong nagdurusa, sakit, pagod at bigati. Nararamdaman na natin na feeling natin wala na tayong kasama, iniwan na tayo ng Diyos. Si Haring David, ganito rin ang naramdaman niya. Naramdaman niya Haring David na tila pagwawala ng pag-asa yung puso niya. Hirap na yung kalooban niya. Alam ko, sa ating lahat, dumanas tayo. Na tila bagay yung puso natin, wala nang pag-asa. Na tila bagay yung buhay natin, hanggang doon na lang. Wala nang kasunod. Hindi po ba? Maaaring tayong lahat ay nakaranas na ito. At pinapaalala sa atin na hindi lamang tayo, kundi maging si Haring David ay naranasan niya ang ganitong sitwasyon na, Lord, hanggang kailan? Kaya ngayon mga kapatid, kapag tayo ay nagtanong ng hanggang kailan, isipin mo si Haring David. Dalawa na kayong nagtatanong hanggang kailan. Malalaman natin pa maya-maya ang tugon ng ating Diyos. Amen. Hallelujah. Ayan. Sabi po rito, sabi po sa aklat po ni Job, chapter 3, verse 11, bakit hindi pa ako namatay mula nang sa bahay bata? Bakit di pa napatid ang aking hininga nang ipinanganak ako ng aking ina? Maaaring ganito rin yung nararamdaman ni Haring David sa pagkakataon na siya ay hindi tinutugon ng Diyos. Yung panaghoy na nararamdaman niya, yung pighati, kahirapan na nararamdaman niya doon sa sitwasyon na kinalalagyan niya, na tinalikuran na baga siya ng Panginoon, na araw-araw siya nagdalamhati sa kanyang puso. Sino po rito yung nakapagsabi ng ganyan? Dumating na po ba sa punto na kung saan tinanong na natin ng Lord, Lord, bakit pa ako nabuhay? Bakit hindi na lang ako namatay nung isisilang pa lamang ako? O di naman kaya nung nasa tiyan pa lamang ako ng aking ina? Dahil sa bigat na nararamdaman natin, dahil sa hirap na nararamdaman natin, naramdaman dito ni Job, doon sa sitwasyon na meron siya. Ikaw man tumamatayan ng anak, mawala ng ari-arian, maubos, magkasakit ka pa ng napakaluba, ano ang masasabi mo? Lord, thank you? Sinabi ni Job. No? Bakit hindi pa ako namatay mula sa buhay bata? Bakit hindi pa ako napatid ng hininga nung ipinanganak ako ng aking ina? Ganito rin maaari ang sitwasyon ni Haring David. At maaaring ilan sa atin o maging tayong lahat ay nakaranas na doon sa sitwasyon na akala natin hanggang doon na lang. Na mas pipiliin pa natin sabihin, Lord, sana hindi na lang ako nabuhay. Hindi mo ba? Hallelujah, hallelujah. Tingnan natin yung kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Ang sabi po riyan, doon po sa pangalawa, awit 34:3-4.
Pakinggan mo ako, Yahweh, ng aking Diyos. Liwanagin mo ako at baka ako'y mamatay. Huwag mong hayaang sabihin ng aking kaaway, natalo ko siya. Huwag mong hayaang sila'y magsaya sa aking pagbagsak. O, anong unang ginawa niya? Di ba? Tumawag sa Diyos. Pakinggan mo ako, Yahweh. Nanalangin siya. Pakinggan mo ako. Di po ba? Dahil siya yung Diyos na noon pa'y tumutulong sa Kanya. Liwanagin mo ang aking isip at baka ako'y mamatay. Sa pagkakataong ito, tinatanong ka ng Diyos. Liliwanagin ng Diyos yung isip mo, yung isip natin, para hindi tayo mamatay at bumagsak sa gawa ng kaaway. Ito rin yung naramdaman ni Haring David. Ang ginawa ng paraan, pakinggan mo ako, Yahweh. Ibig sabihin, tumawag siya, nanalangin siya sa Diyos. Dahil ito naman talaga ang laging ginagawa ni Haring David sa tuwing siya dumadaan sa mga laban at mga pagsubok ng kanyang buhay. Hallelujah! Ang sabi po riyan, yung panalangin po ni Haring David ay mayroong pagsusumamo. Prayer with supplication. Yung panalangin na pagsusumamo. Dahil nandoon na nga siya sa sitwasyon na hirap na siya eh. Di ba? Ito yung panalangin na kung saan ay humihingi ng pansin. Si Haring David sa Diyos na mapansin siya ng Diyos. Huwag mo hayaan na matalo ako ng kaaway. Huwag mo hayaan na ako'y bumagsak. Kaya sabi dito sa awit 86, 6-7, pakinggan mo, Panginoon, ang aking dalangin. Pakinggan mo ang aking paghingi ng tulong. Sa araw ng aking kagipitan, ako'y tatawag sa iyo sapagkat ikaw ang tutugon sa akin. Hindi po ba? Napakaganda na kung ganito yung mga gagawin natin, na sa tuwing tayo ay nakakaramdam ng pagbagsak, manalangin tayo sa Diyos ng may pagsusumamo. Amen. Kapag nakita ng Diyos ang puso natin na tayo ay totoo, lalo na kung nagsisi tayo sa ating mga kalikuan na ginagawa na karumihan sa harapan ng Diyos, yung puso natin na yan, sigurado, tutugunin ng Diyos yung ating mga panalangin. Ang gulis lang ng Diyos, maging tapat tayo. Maging malinis tayo sa kanyang harapan kapag tayo ay nananalangin ng may pagsusumamo. Sapagkat ang sabi dito, pakinggan mo ang aking paghingi ng tulong sa araw ng aking kagipitan. Ito yung pinakamagandang gagawin ng katulad nating mga mananampalataya. Na manalangin tayo ng may pagsusumamo. Magpapansin tayo sa Diyos. Lord, ulitin natin kung kinakailangan, paulit-ulit tayong malalangin sa Diyos. At kaya nga po yung sinabi ko, tutugon lamang ang Diyos kung wala tayong kalapastangan gagawin sa harapan niya. Pero kung patuloy tayong nagkakasala sa harapan niya, kapatid, kailanman hindi tutugon ng Diyos. Linuloko lamang natin ang ating mga sarili na tayo ay dasal ng dasal, panalangin ng panalangin, pero ang ginagawa naman natin ay kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos. Hindi po yung tutugon ang Diyos. Sapagkat ang Diyos kailanman ay hindi konsentidor. Ang Diyos ay matuwid, makatarungan, at siya ay nagbibigay ng tulong doon sa mga may malilinis ang puso. Kaya kapatid, yung panalangin po natin sa Diyos, yung pagbibigay po natin ng pansin sa Diyos, yung panalangin natin na may pagsusumamo, lakipan po natin ng kalinisan ng puso, sapagkat ang Diyos kailanman ay hindi tayo bibiguin.
Ang sabi po po riyan, yung panalangin ni David ay panalangin na humihingi siya ng kalakasan. Huwag mo kaya sabihin ng aking kaaway na talo ko siya. Kaya sabi niya, Lord, palakasin mo ako. Napakarami ko ng mga kaaway. Napakarami ng gustong magpabagsak sa atin, sa akin. Kaya Lord, yung pagsusumamo kong panalangin, bigyan mo ako ng kalakasan upang hindi magsaya ang aking mga kaaway sa aking pagbagsak. Wala namang ibang magbibigay sa atin ng kalakasan kundi ang ating Panginoon. Di ba? Sabi nga niya rito, Isaiah chapter 40 verse 31, ngunit ang mga umaasa sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Sila'y lilipad na parang mga agila, tatakbo sila at hindi mapapagod, lalakad sila at hindi manghihina. Ang tanong dito, sino yung umaasa sa Panginoon? O umaasa lamang sa lakas ng kanyang kakayahan? Ang dapat po natin gawin, umasa tayo sa Panginoon dahil ito yung gusto ng Panginoon, na huwag tayong manahan sa sarili nating kaunawaan at karunungan, kundi umasa tayo sa Diyos sa panahon na tayo ay nanghihina, sa panahon na tayo ay dumaranas ng kalungkutan at pighati sa ating mga buhay. Wala tayong ibang lalapitan kundi ang Diyos. Sapagat ang Diyos ang siya nagbibigay ng kalakasan na katulad ng sangagila, na patuloy na lilipad at katulad na maglalakad at hindi mapapagod at hindi manghihina. Sino may gusto nun? Di ba tayong lahat? Masa tayo sa Diyos. Manalangin tayo at humingi tayo ng kalakasan sa Panginoon. Hindi po ba? Ito yung salita ng Diyos. Hindi na mababali ito kailan pa man. Mamamatay na tayo pero yung salita ng Diyos mananatili. Kaya yung paraan na tayo ay lumakas, umasa tayo sa lakas ng Diyos. Hindi sa lakas ng tao. Dahil ang Diyos, hindi tayo iiwan. Ito yung sabi niya, di ba? He will never leave us, nor forsake us. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Hallelujah, hallelujah. Ayan. Ang sabi pa po rito, ang panalangin ni David ay panalangin ng pag-asa sa gitna ng takot. Maalala ko lang mo po nung nakaraan. Talagang ako po 4 na araw. Mga kapatid, 4 na araw yata akong nawala sa wisyo. Talaga naman, nasubukan yung pananampalataya. Nasubukan yung pagiging Kristiyano ng inyo po lingkod. Pero salamat sa Panginoon dahil ngayon ipinapaalala sa atin na hindi natin kaya sa sarili nating lakas, kundi sa lakas lamang ng Panginoon. Hallelujah! Anong sabi niya rito? Ako'y nanalangin sa Panginoon at ako'y kanya sinagot. Pinalaya niya ako sa lahat ng aking takot. Diba, Lord? Lord! Daming araw noon. Dumating po talaga sa puntong, dadalo pa kaya ako, hindi ka. Hallelujah, hallelujah. Pero glory to God. Unti-unti kong naranasan yung pag-ibig ng Diyos dahil na rin sa tulong ng ating mga tatay, yung mga kapatid natin na nagpapalakas. Hindi sa lahat ng Panginoon, kahit na tumatayo na rito, ay malakas na, kundi bagkos ang kaaway. Tuso talaga yan. Pero sa pagkakataong ito, itinuturo ng Diyos na sa Kanya lamang mayroong kalakasan. Yung takot ay mawawala ko. Ipapanalangin natin sa ating Diyos. Di po ba? At least na-experience. Alam niyo po ba, yung mga experience natin na yan, ito yung lalong magpapatatag at magpapalapit sa ating Diyos. Huwag lang tayong susuko. Dahil kapag sumuko tayo, talunan tayo. Amen. Yun yung huli kong narinig sa panalangin, sa prayer meeting. Huwag mong hayaan na maging talunan ka sapagkat ikaw ay anak ng Diyos. Hindi mo ba? Pero sa sarili ko lang ang kakayahan, magmumulog na lang ako sa kwarto namin. Pero dahil sa Panginoon,
sa kalakasan ng Panginoon at naririyan yung ating mga tatay, mga nanay na nagpapalakas. Patuloy tayong maglingkod sa Diyos. Tingnan natin, kahit puno ng takot si David, ay lumapit pa rin sa Diyos. Hindi niya ginawang lumayo sa Diyos. Dito natin makikita ang panalangin ng may pagsusumamo ay daan patungo sa pag-asa. O hindi po ba? Kaya si Haring David, nung manalangin, doon sa piling niya, doon sa chapter 1 and 2, doon sa verse 1 and 2, piling niya, hindi na siya pinakikinggan, di ba? Diba? Piling niya, wala nang Diyos. Sa halip na siya lumayo sa Diyos, mas lalo pa siyang nagsumiksik. Kaya ganun ang dapat natin gawin. Lalo pa tayo magsumiksik sa panahon na tayo ay dumaranas ng mga pagsubok. Amen. Hallelujah, hallelujah. Papuri sa ating Diyos. At dito, ang sabi po riyan sa sabi po rito, 5:6. Ngunit ako'y nananalig sa iyong pag-ibig. Ako'y magagalak dahil niligtas mo ako. Aawit ako kay Yahweh sapagkat siya'y naging mabuti sa akin. Di ba ba? Nagsimula siya sa panaghoy. Ang ginawa niya ay nanalangin, lumapit lalo sa Panginoon. At dito ay nananalig siya, nagtitiwala siya, nagpupuri na, puno na ng pag-asa. Dahil sa ano? Tapat ang pag-ibig ng Diyos. Tapat ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao nagtitiwala sa ating Diyos. Hallelujah! Ngunit ako'y magtitiwala sa iyong tapat na pag-ibig, ang sabi ni Haring David. Di ba? Kaya ito rin dapat yung ating sinasabi na ako'y naniniwala at patuloy na magtitiwala sa tapat na pag-ibig ng ating Diyos kung ako'y dumaranas ng mga pagsubok. Dahil ang Diyos ay siyang patuloy na gagawa ng paraan para malampasan ko ang mga pagsubok na dumarating sa aking buhay. Nakita nyo? Dito sa 5:6, kalmado na si Haring David. Di ba? Ganun ang Diyos. Hindi lang natin akalain lang natin doon sa 1 and 2, siya ay punong-puno na ng pagdurusa. Siya ay hindi na dinidinig ng Panginoon. Pero doon sa 3 and 4, nung tumawag siya kay Yahweh, tumugon ka agad, pero hindi pa natin napansin. Pero napansin na ng salita ng Panginoon. Di ba tumugon ka agad? Tumugon ka agad. Ipinaalala ng Diyos kay Haring David na yung kanyang wagas na pag-ibig sa kanya. Kalmado na. Kaya tayo ngayon dapat maging kalmado na. Kung yung mga dumadaan sa atin, doon kagaya doon sa 1 and 2 na nabasa natin sa pagdadalamhati at panaghoy ni Haring David. Ngayon, kakalma na tayo. Maging kalmado rin tayo. Kasi maalala natin yung wagas na pag-ibig sa atin ng Diyos. Amen? Yung kagalakan sa pagliligtas sa kabila ng pagsubok. Ang sabi rito, ang aking puso ay magagalak sa iyong pagliligtas. Di po ba? Totoo po yan. Totoo po yan na si Haring David ay talaga namang labis ang kagalakan niya sa pagliligtas ng ating Panginoon sa Kanya. Hallelujah, hallelujah. Kaya tayo po mga kapatid, dapat rin po tayong magalak. Dahil napakarami ng pagkakataon na ang Diyos ay niligtas tayo. Amen. Di po ba? Pag-alala lang natin na puro lang sa hinaharap ang tinatanaw natin pero hindi natin nakikita yung mga nakaraan kung paano tayo tinulungan ng ating Diyos. Di ba? Yung napakarami na natin mga pagbagsak doon sa mga nakaraan natin ng buhay dahil akala natin hindi na tayo itatayo ng Diyos. Pero tingnan mo ang katabi mo ngayon. Nagpupuri pa rin niya. Sumasamba pa rin niya sa Diyos. Nagpapatuloy pa rin niya sa Diyos. Dahil nandun yung kagalangan sa pagliligtas ng ating Diyos. Hallelujah! Oh, ano ang sumunod? Sabi rito, doon sa 6, sabi, aawit ako kay Yahweh sapagkat siya'y naging mabuti sa akin. Tingnan po natin, yung panaghoy na naramdaman doon sa 1 and 2 ni Haring David, ito ay napalitan ng pagpupuri
sa Diyos, napalitan ng pag-aawit at pagtitiwala sa ating Diyos. Hindi po ba? Bakit napaka pinagpala, mga kapatid, na tayo kapag ay umaawit sa Diyos? Nagpupuri sa Diyos dahil tayo ay nananampalataya sa ating Diyos. No? May mga ilan po na ibinigay sa ating ng Diyos. Pansinin po natin, nung si Haring Jehoshaphat, lalaban po siya. Napakarami po ng kanyang mga aaway. Napakarami po ang gustong sumakop sa bansang Juda. No? Napakarami. Ammonites, mga Moabites, at saka yung mga kabi-kabilang mga paligid nila na gusto sakupin itong kaharian King Jehoshaphat. Pero anong sabi ng Diyos? No? Doon tayo kagad doon sa kung paano sila liligtas ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, mauna yung mga Levita, yung mga awit. Mga kapatid, hindi niya sinabi mauna yung mga hukbo, yung mga sundalo mo. Hindi niya sinabi, kundi yung mga awit, yung mga Levita mo. Amen. Ano nangyari? Pagka-awit nila, sabi nila doon sa awit nila, na ang Diyos ay mabuti, napakabuti ng Panginoon, sapagkat ang Diyos ay mahabagin at mahawain. Hindi pa nila nakuha ang makipaglaban. Yung mga gustong makipaglaban sa kanila, Ammonites, Moabites, at saka yung sa mga paligid na Sedon na naroroon, sila mismo ang naglaban. Ganon ka-powerful ang pag-aawit at pagpupuri sa Diyos. Hindi lang nila nagawag na gumalaw pa ang kumilos. Pinanood na lamang nila. At ang Diyos ang kumilos. Tingnan natin ka-powerful ang pagpupuri at pag-aawitan sa Diyos. Hindi po ba? O paano yung Wall of Jericho? Hindi ba? 7 araw, sabi ng Diyos, sa loob ng 6 na araw, hinigutan nila ang Jericho. Itong napakataas na lungsod, itong napakataas na wall. Sa ika-7 araw, sabi ng Diyos, kay Josue, 7 araw, sumigaw kayo na ibinigay ng Diyos kay Yahweh ang lugar na ito. Binigay nga. Bumagsak ang Jericho. Anong ginawa nila? Umawit at magpuri muna yung mga pare. Yung mga pare, kapag sinalisik natin yan, yan po ay galing din sa mga Levita. Di mo ba? Kaya napaka-powerful ng pagpupuri at pag-awit muna sa ating Diyos. Pansinin nyo, minsan experience ko, kapag minsan, di ba, sa mag-asawa, normal lang yun eh, yung minsan nagkakatampuhan, minsan may mga pride yan, di nag-uusap, magpatugtog ka sa kwarto, sa bahay nyo, pag narinig ng asawa mo yan, pag yung papuri sa Diyos, gagaan na yan, yung pakiramdam nyo, magpupuri sa iyo, aawitin nyo kay buti-buti mo, Panginoon. Alam nyo bakit? Kikilos yung banal na espiritu sa buhay ng asawa mo, sa buhay ko. Mawawala yung tampuhan nyo na yan. Mawawala yung hinalangit nyo na yan. Yung konting hindi pagkakaunawaan. Dahil sa pagtugtog mo lang ng papuri sa Diyos, magkakaroon na kayo ng kasunduan. O na-experience nyo yan, subukan nyo kung hindi nyo pa na-experience. Ganon ka-powerful ang pakikinig ng mga papuring, mga awitin sa ating Diyos. Amen. Hallelujah! Hallelujah! O hindi ba ba? Ganun ka-powerful. Ngayon, malalaman natin yung kabutihan ng Diyos. Hindi nakalimot si David sa kabutihan ng Diyos. No? Dahil siya ay a man after God's own heart. Siya po ay malapit sa puso ng ating Diyos. Simula nang siya po ay pastol pa lamang, hanggang siya ay italagang ng maging hari, siya po ay malapit na sa puso ng ating Diyos. Kaya sa bandang huli, no, yung pong ano niya, na dito natin masasabi yung kabutihan ng Diyos na sinabi ni Haring David. Tingnan natin, sabi niya doon sa dulo, aawit ako kay Yahweh sapagkat siya'y naging mabuti sa akin. Bakit siya naging mabuti? Unang-una, iisipin mo, walo kayong magkakapatid. Ikaw ang bunso, ikaw ang kumbaga sa kwan, ano bang tawag sa bingot ba yun? Yung pinakamaliit. Pero ikaw pa ang pinili ng Diyos. Samantalang yung mga kuya mo, yung mga kapatid mo, maskulado. No? Talaga. Pero bakit yung pampastol na to pa? Hindi yung mga mandirig pa. Di ba? Nanak ni Jesse. Di ba? Bakit siya Haring David pa? Kasi yun nga ang puso niya. Di ba?
Kaya doon sinabi ni Haring David yung kabutihan ng Diyos dahil sa kabila ng siya ay bunso at maliit at bata, siya yung ipinalit na hari kay Haring Saul. Kaya si Haring David ay pangalawang hari ng Israel. Una po si Haring Saul. At pagkatapos doon ay sumunod na si Haring Solomon na kanyang anak. Ano pa? Dahil siya ay iningatan sa mga pagsubok. Kaya pinupuri niya ang kabutihan ng Diyos. Binibigyan ng halaga ng Diyos. Kasi si Haring David, napakaraming laban niya. Napakarami po laban ni Haring David na siya ay iningatan ng ating Diyos. Alam niyo, pag sinalisin niyo yung banal na kasulatan, meron kayo mababasa doon, na habang nagpapastol ng tupa si Haring David, may mga leon at oso na gustong kumain doon sa mga alaga niya. Ano? May mga gusto. Pero anong ginagawa niya? Inahawakan lamang niya yun sa kanya, sa ano ba tawag dito? Bibig. Hallelujah. Wala ka na. Patay lang. Oso. At saka yung mga leon. Isipin nyo yun. Isipin nyo. Gaano kabuti ang Panginoon sa pagliligtas. Tayo kaya kaya natin yun. Labanan mo yung oso at saka leon. Pero siya, ginawa niya yun. Hindi sa lakas niya, kundi sa lakas ng Panginoon. Hindi ba? Hallelujah. Ano pa? Binigyan ng tagumpay. Diba? Paano? Siya yung nakabawi ng Ark of Covenant. Yung kabanatipalan, nabawi niya ito at muling dinala sa Israel. Kaya doon nga siya nagdiwang, di ba? Nung nagsayaw-sayaw pa siya ng halos mahubaran na. Ganon yung katagumpay na ginawa ng Panginoon kay Haring David at maraming laban siya sa mga Palisteo na kung saan ipinagtagumpay siya ng Diyos. Napakaraming digmaan ang naganap pero hindi sila manalo sa laban dahil pinagtatagumpay siya ng Diyos. At ano pa? Siya ay pinatawad ng Diyos. Amen. Nagkasala rin siya. Ikaw man kung makita mo yung naliligo, pinag-interesan mo. Ano mangyayari? Diba? Dapat Shiva siya. Pero pinatawad pa rin siya ng Panginoon. Amen. Kaya mga kapatid, sipin mo, asawa ng sundalo niyang si Huria. Diba? Pinagnasaan niya, kaya nangyari, nagalit ang Diyos. Diba? Dito nga nagalit. Alam niyo yung anak niya? Yung kauna-una anak niya, 7 araw pa lang, kinuha na ng Diyos bilang kabayaran ng kanyang kasalanan para magtanda ka. Pero sumunod doon, ayun na nga, si Haring Solomon. Hallelujah! At pagkatapos, ano pa? Ito yung pinakamagandang ipinangako ng Diyos kay Haring David, na kung saan sa kanyang lipi magmumula ang Mesaya, ang Mesias, ang Kristo na Panginoon. Di mo ba? Dahil ang tatay niya ay si Jesse, at si Jesse naman ay mula sa angkan ni Juda. Kapag binasa mo ang Matthew, nandoon ang talaan ng mga ninuno, ang mga angkan ng ating Panginoong Jesucristo na sinasabi pa nga roon na si Jesus ay anak ni David. Ibig lamang sabihin, siya ay nagmula sa pangako ng Diyos na magmumula ang Mesaya kay Haring David. Tingnan niyo yung pangako niya. Napakabuti ng pangako niya, no? Kaya tayo mga kapatid, huwag natin sasabihin na maliit tayo, mahina tayo. Amen. Pero kapag nakita ng Panginoon yung puso natin, ginawa kang hari si Haring David eh. Amen. Di po ba? Ganyan ang pinararating sa atin ng ating Panginoon sa pagkakataong ito. Mga kapatid, tignan po natin. Magsimula po roon sa panaghoy. 1 and 2, nagdadalamhati, dumadalas siya ng mga pagdurusa, na tila bagat tinalikuran na siya ng Diyos, yung puso niya araw at gabi na nagdurusa. Di po ba? At pagkatapos, ano yung ginawa niya? 3 and 4, tumawag siya kay Yahweh, nanalangin siya, pakinggan mo ako upang hindi ako mapabagsak ng aking mga kaaway. Talaga naman kasi napakarami nating kaaway, hindi lamang sa labas, kundi mismo sa loob natin, mismo sarili natin, minsan ay nagiging kaaway natin. Dahil taliwas yung gusto ng Diyos sa gusto natin. Kapag di natin napaglabanan yan, mahuhulog tayo sa tukso.
At yung panalangin natin, hindi tutugunin ng Lord. Kasi nga, laban tayo sa Diyos. Di mo ba? Sa panalangin, at doon sa 5 and 6, ang sabi po rito, ngunit ako'y nananalig sa iyo, pag-ibig. Ako'y magagalak dahil niligtas mo ako, aawit ako kay Yahweh sapagkat siya'y naging mabuti sa akin. Nakuha niyo po mga kapatid? Baka hindi po nyo nakuha, ulitin po natin. Hallelujah, hallelujah. Talagang napakabuti ng ating Panginoon dahil ako'y nananampalataya na dito po sa nating napakinggan ay magiging kalakasan po natin ito ng ating pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos, na kahit na tayo ay nagtatanong, Lord, hanggang kailan? Yung palaghoy na nararamdaman ko, Panginoon, palitan mo ito ng pagtitiwala at tagumpay. Amen. Ito po yung isang paglalakbay mula sa puso ni Haring David na kung saan yung kalungkutan ay nagkaroon ng pagtitiwala at pananampalataya sa ating pong Diyos. Tignan po natin dito yung yung meron pang yan. Ayan. Sabi po rito, ang Panginoon ang aking kalakasan at aking kalasag. Sa Kanya nagtitiwala ang aking puso at ako'y tinutulungan kaya't nagagalak ang aking puso at sa aking awit ay pupurihin ko siya. Hindi po ba? Napakagandang pakinggan. Yung kalakasan natin ay ang ating Diyos, ganon din si Haring David, pinapaalala sa atin na yung lagi, yung mga kalasag natin ang ating Diyos, siya yung sumasangga sa lahat ng mga dapat ay palasong tatama sa atin. Ito yung mga gawa ng kaaway. Pero ang Diyos pa rin ang nananatiling gumagabay at nagpo-protection sa atin. Kaya dapat natin ikagala yung puso natin. Dapat tayong magkaroon ng kagalakan sa kabutihan ng ating Panginoon. Dahil kung titignan natin mabuti mga kapatid, ilang pagsubok na ba? Yung iniligtas tayo ng Diyos. Napakarami na. Amen. Napakarami na. Diba? Kaya ngayon, pinapaalala sa atin, kung dumarating ulit yun, hindi lang tayo natulong sa ating Diyos dahil ang ating Diyos ay naririyan upang tayo ay gabayan. Ayun. Hallelujah. Para po sa pangwakas na salita, mga kapatid, kahit sa pinakamalalim na panaghoy ng ating buhay, piliin natin lumapit at magtiwala sa Diyos. Siya ang magbibigay ng liwanag at pag-asa at kaligayahan sa ating puso. Kaya patuloy po tayo maglingkod at magpuri sa ating pong Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah. God bless. Tayo po ay manalangin. Amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy ka po namin pinupuri, Panginoon, sa iyong kabutihan. Lord, tunay na napakabuti mo sapagkat pinaalala mo sa amin na kung paano si Haring David ay pinakilala mo sa amin na siya man ay dumanas ng mga panaghoy sa kanyang buhay. Lord, kung kami man po ay dumaranas ng mga panaghoy, ng mga pighati, kalungkutan at kalumbayan, ito pong mga salita mo, ito po yung magiging gabay namin na kung paano, Panginoon, ay dapat tumawag kami sa iyo at ipapaalala mo sa amin na hindi kami talunan sapagkat napakaraming laban mo na kaming tinulungan. Tulungan mo kami, Panginoon, na yung mga salita mo na ito po ay may sa buhay namin, ito po ay malakaran namin, ito po ay may bahagi rin namin, Panginoon, sa higit na nangangailangan na kung dumanas man ang iba ng mga kalungkutan, naririyan ka, Panginoon, upang tulungan ang bawat isa. Ang nais mo lamang ay tumawag kami sa iyo at magtiwala sa iyong kabutihan, Panginoon. Salamat na marami, Lord. Patuloy mo pagpalain ang iglesia mo dito po sa Sector C Family. Patuloy mo pong pagpalain ang aming pong mga tatay, mga nanay ng iglesia mo ng Torchbearer. Panginoon, patuloy mo kami samahan upang patuloy po namin malakaran ang katawagan na ipinagkatiwala mo sa bawat isa sa amin. Patuloy mo kaming palakasin upang patuloy kaming maging kalakasan din naman po ng iba, Panginoon. Salamat na marami.
ang aking mga kapatid dito po sa Sector C Family. Ikaw po ang patuloy na magpala sa amin at ako po'y nananampalataya, Panginoon, na bubuksan mo na po, Lord, yung pintuan na kung saan yung mga tupa na doon pa ay nais pumasok, ay papapasukin mo na, Panginoon. Maluwag na po yung pintuan mo ng iglesia mo dito sa Sector C, Panginoon. At kami po'y nananampalataya na pupunuin mo ng mga bagong kaluluwa ang iglesia mo rito na makakasama namin silang magpuri, sumamba, at sa iyo po ay magpasalamat sa iyong kabutihan. Kaya Lord, patuloy mong pagpalain ang lahat ng kabuuan po ng iyong iglesia dito sa Sector C Family. Salamat po muli sa iyong salita. Salamat po, Panginoon. Yan ikaw po ang nakita namin, nagliwanag sa aming pong harapan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ito po yung sama-sama namin panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo at sa gabay ng Banal na Santong Espiritu. Amen. Tayo po ay dadako na sa ating pagbibigay. Pinagpala po ang salita ng ating Panginoon. Amen po ba? Pinalakas po ng ating Panginoon ang ating mga espiritual sa araw na to. Amen? Salamat po sa mensahe ng ating Diyos. Handa na po ba tayo magbigay sa ating Panginoon? Amen? May maiksi lamang po akong exhortation about po sa pagbibigay. Lahat naman po tayo mga kapatid ay dumating na sa punto ng buhay natin na tayo po ay walang-wala na. Parang wala na tayong lakas, naubos na. Wala na tayong pera. At pati ang pag-asa natin ay paubos na. Amen po. Narito po isang kwento na hango po sa Biblia na kung saan kwento ng isang babaeng balon. Ito po'y matatagpuan sa ikalawang hari, verse 4 hanggang 1 up to 7. Ang sabi po dito, isang kwento po ito mga kapatid. Minsan, ang asawa ng isa sa mga propeta ay lumapit kay Eliseo. Sinabi niya, hindi po kaila sa inyo na ang asawa ko'y namuhay na may takot kay Yahweh na hanggang sa mamatay. Ngayon po, ang dalawa kong anak na lalaki ay ibig alilain ng isa sa mga pinagkakautangan namin. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Tanong ni Eliseo. Ano ba ang natitira mo pang ari-arian? Wala po, maliban sa isang boteng langis, sagot niya. Sinagot ni Eliseo, libutin mo ang iyong mga kapitbahay, manghiram ka ng basyong sisidlan ng langis hanggang magkaroon kang mahihiram. Katapos, magpulong kayong mag-iina sa inyong bahay at lahat ng sisidlang na hiram mo'y pupuniin mo ng langis mula sa iyong bote. Gayon nga ang kanyang ginawa. Pagdating sa bahay, nagpulong silang mag-iina at iisang lalagyan ng langis ang mga sisidlang inaabot sa kanya ng kanyang mga kaanak. Hindi alam na nina na puno na ang lahat, kaya't sinabi niya, abutan pa ninyo ako, puno na pong lahat, sagot ng kanyang mga anak. At tumigil na ang tulong ng langis, pumunta siya kay Eliseo at sinalisay ang nangyari. Sinabi nito sa babae, ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong mga utang, ang matitira ay gamitin ninyong mag-ina. Amen. So ano po yung nakita natin dito sa kwentong ito? Isang babaeng walang-wala. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, ang walang-wala ay naging higit pa sa sapat. Ibig sabihin, higit pa doon sa inaasahan ng babaeng balo. Ang nakita po natin dito sa verse 1, ano yung problema ng babaeng balo? Ano yung nakita natin problema niya? Isa na siya wala na yung asawa niya, may utang pa siya, kukunin pa yung mga anak niya. Grabe no, yung nangyari doon sa babae. Ano yung meron tayo? No? Walang-wala ka na, may utang ka pa, kukunin pa yung mga anak mo para mabayaran lang yung utang mo. Minsan, akala natin, pag sunod-sunod na yung problema natin sa buhay, yung walang-wala na tayo, akala natin wala ng pag-asa.
Pero God is still watching. Makikita po ng Panginoon yan, mga kapatid. Yung walang-wala tayo. Pero nananatiling nagpo-provide ang ating Panginoon. Amen? So, dun sa walang-wala, sa verse 2, makikita po natin doon na tinanong siya, ano bang meron ka sa bahay mo? Sumagot yung babae, isang maliit na lagayan lamang ng lamis, ang sabi niya. So, ano po yung lesson na makukuha natin dito? Hindi po tinatanong ng Diyos sa atin kung anong meron tayo. Hindi po tinatanong pala sa atin ng Panginoon kung anong wala sa atin. Kundi tinatanong sa atin ng Panginoon, anong meron ka? Kasi gano'n man yung kaliit, gano'n man yung kalaki, kayang palaguin yan, kayang paramihin yan ng ating Panginoon. Amen? Kaya niya i-multiply ng higit pa sa inaasahan natin, yung meron tayo. Amen po. Kaya kahit gaano pa kaliit yan, kayang paramihin yan ng ating Panginoon. Sabi po sa verse 4, God move when you are obeyed. Pag po tayo ay sumusunod sa ating Panginoon, anong natututunan natin? Inutusan ni Elisha. Ang utos ni Elisha dito ay kakaiba. Diba? Ang sabi niya, manghiram ka. Inutusan nila siyang manghiram ng mga boteng sisidlan ang babaeng balo at isara mo ang pinto at simulan mong ibuhos ang langis. Ito yung utos ni Elisha na kakaiba. Pero ang ginawa po ng babaeng balo, sumunod siya doon sa utos ni Elisha. Ganon din po sa ating Panginoon. Kapag ikaw, inutusan ng Panginoon na ibigay mo ang para sa Diyos, sumunod ka. Amen. Amen po. Para maranasan po natin yung pagpapala ng ating Panginoon. Amen. Meron pong himala sa likod ng pagsunod. Amen. Amen. May miracles po talaga yan. Kung minsan, nade-delay lang. Pero totoo po, ang pagsunod po sa ating Panginoon, ang pagbibigay ng para sa Diyos, ito po yung susi na para tayo po ay pagpalain ng Diyos. Sabi naman po sa verse 6, God provides according to your faith. Pinoprovide naman po talaga ng Lord yan. Depende po sa pananampalataya natin. Amen. Amen. Minsan kasi, akala natin, pag nag-pray tayo sa Panginoon ng walang pananampalataya, magtataka ka bakit parang wala lang. Amen. Kung paano pinagpala ng Panginoon yung babaeng balo na to, na nagtiwala yung babaeng balo na to, na pupunuin niya ng siksik, liglig, yung langis na lalagyan, ganun din po ang gagawin ng Diyos sa atin. Kapag po tayo ay nanampalataya ng buong buo sa ating Panginoon. Amen po. Amen. Yun naman po. At nawa po ay may natutunan po ang bawat isa sa atin sa pagbibigay sa ating Diyos na buhay. At makakatabang mo. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang sa bata at higit pa. Iyaya kong sagana at umaapaw sa bata at higit pa. Sapat na sa lahat ng pangangailangan, higit pa sa lahat ng inaasahan. Wala na ang mahilig ka pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Taas po natin ang ating mga kamay at sabay-sabay po natin panalangin ang pananalapin ating pong naligong. Oh, hallelujah, Lord!